Kapag ka matanda ka na, yun, huwag ka magagalit. Magiging ano ka eh. Magiging practice, ano ka eh. Practice bag ka nung ano eh. Ng mga newbie witch, yun. Kaya yung iba, kapag ka namatay yung ano, yung biktima na lang, nakuha ng ano, ng newbie witch, no? Yung mukha sila matanda, kasi yung kaluluwa na sa kanila. Yan, gano'n. Kaya kapag ka yung mga nag-aagim, pag nasuot sila, mukha sila matanda. Yung mga natatawag ko, ng mga mangkukulam, yung kapangyarihan, kinabukasan ng mukha ng bata. Natatawa ako sa bagita mangkukulam. Kasi, nag-iba-iba ang mukha niya. Iba na mukha niya, mukhang maligno eh. Bata pa siya, mas bata sa 30 pa lang siya. Nag-iba-iba mukha niya. Mumura-mura siya. Naririnig ko siya eh. Nagpapalakas siya eh. Mahina naman siya. Tinatawa naman siya. Nagpapalakas, malakas pa yung kuryente, 220 volts. Para makawala ka sa kapangyarihan ng mga mangkukulam, panoorin mo tong video ito hanggang dulo. Hi, ito nga pala si Alan ng Talan ng Kalawakan. Sa video ito, papaliwanag ko sa inyo kung paano umatake yung mga mangkukulam at yung grupo ng mga mangkukulam at kung paano ito maiiwasan. Dahil yung mga mangkukulam, may grupo sila. Itong grupo na ito, tinatawag kong mga scammers. Dahil nang i-scam sila doon sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Sa umpisa, kapag yung biktima tumalikod na sa kanyang pananampalataya, nag-abort na sa kanyang pagiging Kristiyano, gagawin nilang beginner. So, imbis na mawala yung iniiwasan niyang perwisyo, tumalikod na siya dahil gusto niyang makawala sa, sa perwisyo ng mga demonyo eh. Ang gagawin sa kanya, gagawin naman siyang beginner. Ipapagawa sa kanya yung mga hindi ginagawa ng mga mangkukulam. Ito yung mas masahol pa nga. Sila yung mga nangahawa doon sa mga kabataan, nangahawa doon sa mga biktima. Sa umpisa, meron silang courses attack. So, nagko-courses sila, nagmumura-mura sila. Mapapansin mo sila, depende sa lugar ninyo, kung gaano kalaki itong grupo na ito. Kung marami sila, talagang maririnig mo sila na umaatake. Aatakein ka nila. Magmumura sila ng walang dahilan. Atake yon. Kailangan matatag yung pananampalataya mo. Huwag kang kakagat sa mga pain nila. Dahil ginagawa nilang kasangkapan, yung biktima. So, biktima rin sila, yung mga nag-abort sa kanilang pananampalataya at tumalikod na. Pag ganito, mga courses attack, iwasan mong kumagat sa pain nila dahil ginagawa nila, pinagsasabong nila yung mga Kristiyano rin, mga biktima. Yung mga nadaya nila, isasabong sa'yo, ilalaban sa'yo, pag-aawayin kayo. Dahil yung sa umpisa, tinatanggal nila yung guardian angel na nasaktawan mo. Sa pamamagitan ng pagmumura, mawawala yung guardian angel mo. So, yun yung unang atake nila, guardian angel mo. Tatanggalin nila. Yung mga hindi ginagawa ng mangkukulam yun, sila ang gumagawa, pinapagawa. Minamind control sila. Dahil yung mga mangkukulam, nagme-mental telepathy sila. So yung mga isip ng mangkukulam, pinapasok dito sa mga beginner, sa mga tumalikod. So kung Kristiyano ka, sa umpisa, Kristiyano ka, huwag kang titigil, huwag kang tatalikod kahit anong mangyari. Malalagpasan mo rin yung mga problema na pinagdadaanan. Huwag kang tatalikod. Kung tumalikod ka naman, bumalik ka na dahil mag-World War III na, magpapatayan na. Baka madamay ka, makuha yung kaluluwa mo, tapos magiging kapangyarihan ng mga mangkukulam. Doon sa umpisa, gagawin ka nilang kasangkapan para manghawa pa. Hindi ka lang manghahawa doon sa mga katrabaho mo, mga classmate mo, or mga kamag-anak mo. Pati na rin doon sa magiging anak mo, sa mga pamilya mo, doon sa loob ng bahay mo. So, manghahawa ka talaga. Gagawin kang kasangkapan. So, kapag tumagal-tagal, itong beginner, nagiging ventriloquist na sila. Sila na yung, mismong gumagawa ng pagbe-ventriloquist. Sa umpisa, sila yung mga kasangkapan para magalit yung mga kasama nila, yan, mga pamilya nila. Siya naman yung magiging ventriloquist. Imbis na yung demonyo ang sumapi doon sa biktima, siya na ang magbe-ventriloquist doon sa biktima. So meron silang ventriloquist. Nagme-mental telepathy sila. Natututo na sila, unti-unti na silang natututo. So ang sumunod, itong nag-aagimat. Yung mga nag-aagimat, kung nag-aagimat ka, itapon mo yan sa dagat. Dahil kung may demonyo yung agimat mo, magmumura yan. Magka-courses attack yan. Tapos uutusan ka pa na magmura. Tapos uutusan ka pa na manghawa ng iba. Yung mga katrabaho mo, hahawaan mo. Ang masaklap niyan, yung kamag-anak mo, hahawaan mo pa. Lalo na yung magiging anak mo or yung pamilya mo na Kristiyano rin. So, damay-damay. Ganyan ang pamamaraan nila. Kaya sila nananakit. Tapos, lalapit ka sa albularyo. Tapos, bibigyan ka ng agimat. So, yung agimat, naglalaman yan ng mga demonyo. Mga demons. Kapag demons, galing yan sa demonyo, sa fallen angel. Yung demon, magiging kapangyarihan ng mga mangkukulam.
kasama na rin dito sa mga agimat. So napupunta yan doon sa agimat, may kasamang demon yan. Ang lagi mong isipin kapag ka-Kristyano ka, isipin mo palagi yung hininga mo dahil galing sa Diyos yan, bumaba yan sa langit para mabuhay ka. Hindi mo yan mapipigilan eh, kahit anong gawin mo, takpan mo yung bibig mo, takpan mo yung ilong. Hindi mo mapipigilan yung hininga eh. Dahil galing sa Diyos yan eh, kahit na anong gawin mo, sakalin mo sarili mo, yan. Hindi mo mapipigilan yan. Sa umpisa, itong atake nila, curses attack. So, tinatanggal nila yung guardian angel mo. Kawawa guardian angel mo. Lalo na kapag mura ka ng mura. Yun. Iiyak yung guardian angel mo. Lalayas yun. Hindi nila kasalanan yun dahil nag-ano ka na eh, nagpakarami ka na eh. Ang magiging kapalit ng guardian angel mo, demon eh. Yung salita ng fallen angel eh, yung demon. So, papalit yun sa bibig mo. So, magiging toy dolls ka. Ginagawa nilang toy dolls yung mga biktima nila. Ginagawa nilang puppet. Kapag gusto nilang pagsalitaan ng kasamaan, yun, nagsasalita na. So, hindi lang demonyo ang nagbe-ventriloquist. Meron ding mangkukulam, nagbe-ventriloquist. Meron ding normal na bata, nagbe-ventriloquist na rin. So, ganun. Ito ang umpisa sa simula. So, ang remedy niyan, pangontra niyan, kailangan kabisaduhin mo yung crucifix ni Jesus Christ. Kabisaduhin mo, isipin mo na lumalapit, pumapasok sa katawan mo. Dahil makikita nila yan eh. Makikita nila yung energy. Pumapasok din sa katawan nila eh. Yun, meron kang visual na pangontra. Meron pang isa, yung Saint Benedict, kakabisaduhin mo yun, lalo na yung gumagalaw, yung simbolo ng Saint Benedict. After ng mga visual, yung dalawang visual na yun, kakabisaduhin mo naman yung sa mga sounds sa prayer. Kabisaduhin mo yung Hail Mary, Ave Maria, in Latin version. Dahil yung mga orasyon ng mga nag-aagimat, ng mga mangkukulam, Latin version siya. So, kailangan Latin version din yung kakabisaduhin mo. Mas mabisang pangontra yun dahil gumugulo yung isip nila eh. Habang nangkukulam sila, meron silang panalangin na Latin version. So, kailangan meron kang pangontra na Latin version din. Ave Maria, Gratia Plena. Yan. Kabisaduhin mo yun. Tapos, kabisaduhin mo rin, yung pangalawa, yung Saint Benedict prayer din. Kabisaduhin mo rin yun. Makakatulong yun. Yung Crux Sacra Sit Mihi Lux. Yun. Kabisaduhin mo yun. Kasabay ng imahe. Dahil, yung mga mangkukulam, nagme-mental telepathy sila. Visual, nakikita ka nila eh. Visual. Kapag kinabisado mo yung Saint Benedict, makikita nila yun. Kapag kinabisado mo rin yung crucifix, makikita rin nila yun. Kapag kinabisado mo naman yung sa isip mo yung Hail Mary, Latin version, maririnig nila yun. Ganun din sa Saint Benedict prayer, maririnig din nila yun. So, pagsasabayin mo yun, image, yung visual, at yung pandinig, yung prayer. Madidistract sila. So, makakawala ka sa pangkukulam nila. After nun, ito naman yung mga beginner na mga mangkukulam, mga newbie witch. So kapag meron kang may pumapasok, bantayan mo yung puso mo, pati yung isip mo, yung memory mo, lalo na yung memory mo. Dahil ayan yung command center eh, memory, pati yung puso mo. Kung ano yung nasa puso mo, ayan yung ibibigkas mo eh. Kaya bantayan mo yung puso mo, bantayan mo rin yung memory mo, dahil nandyan yung command center. After ng level 1, matututo na sila, tuturuan na sila, level 2 na sila, lalapitan na sila ng mangkukulam, magpapakilala ng mangkukulam. Ito gawin mo, ganyan. Yan, ganun din, Latin version din yung mga nila, mga orasyon nila. So kailangan Latin version din yung pangontra mo sa kanila. Sa umpisa, wala pa silang napapatay. Kapangyarihan nila, aswang, higanting aswang. Ito, higanting aswang. Ang next level nun, level 2, yung newbie witch. Medyo bata-bata pa to, mga 30 years old, more or less. Kasi marunong na sila eh. Depende kung naturuan sila ng magulang nila ng mas maaga. Yan. Depende. Meron natututo mga 20 years old, taas yan. Yung mga ventriloquist, mga kabataan, yan. Meron ito sa school, nangahawa sila ng mga kabataan. Kaya kung ikaw estudyante ka, napapanood mo itong video nito, huwag kang gagaya. Kasi sa umpisa, kapag hindi ventriloquist yung classmate mo, o yung coworker mo, yung katrabaho mo, o yung mga kakilala mo, ang sasabi sa'yo, demonyo, para ibuka yung bibig mo, gawin kang puppet, gawin kang toy dolls, yan. Kasi kapag mura ka ng mura, magiging toy dolls ka, magiging hunted toy dolls ka eh. Magiging puppet ka nila. Sunod nun, level 2, newbie witch, yan. Tuturuan din silang pumatay, yan. Tuturuan silang, ganun din, gagamitin din nila yung mga mental telepathy nila. Sa isip, pati yung pandinig, pati yung image, yan. Kaya kapag yung kinakabisado mong crucifix, ganun-ganun din yung kakabisaduhin mo. Ganun-ganun din dapat yung nakikita mo. Nagpapadala din sila ng ibang image, nagme-mental telepathy sila ng ibang image. So, huwag kang magpapadugas. So, ganun din ang pangontra sa kanila. Image ng crucifix, image ng Saint Benedict, tapos prayer ng Ave Maria, tapos prayer ng Saint Benedict. Tapos, itong mga mangkulam, mahihina to eh. Ang ginagamit nilang pandikit, kapag kumukulam sila, ang pandikit nila yung aswang. So, yung aswang, sumasabi sa kanila yun.
Tapos yun yung pinakapanakit nila. Yung aswang, nung unang panahon, higante yun eh. Bago, sa panahon ni Noah, higante yun. Pinuksa sila ng baha ng Diyos. Dahil masasama sila eh. Walang pakinabang tong mga higanteng aswang na to eh. Dahil higante sila. Tapos hindi sila marunong magparami ng mga alaga nilang hayop. Tapos sila pa yung kumakain, sila yung umubos. So wala silang makain, kinain nila yung mga kasama nila mga tao. Iniinom nila yung dugo, kinakain nila yung mga kapwa nila na tao rin. Dahil yung higanteng aswang, alak yan ng mga demonyong kapre, demonyong tikbalang, demonyong duwende. Ang asawa nila, Diwata, nagkaanak sila ng higanteng aswang. Napuksa sila ng baha ng panahon ni Noah. Yung ginagamit nila, yung higanteng aswang, para dumikit sa biktima nila. So kapag ka dumikit yun, sasapi sa yun. So may inis ka na. Kapag ka kinukulam ka, may inis ka dahil yung aswang yun, naiinis ka eh. Habang sinasapian ka, nakadikit yung katawan din ng mangkukulam. So magpepenitensya ka. So 3. Meron kang visual, meron kang sound, prayer, meron kang physical. Magpepenitensya ka. Kukurot-kurutin mo yung sarili mo. Tanggalin mo lahat ng kiliti mo. Lalo na kapag ka ginagayuma ka, tatanggalin mo lahat ng kiliti mo, kakapain mo yung buong katawan mo. Kung ano yung may kiliti, tanggalin mo. Kailangan wala kang makakapang kiliti. Kukurot-kurutin mo. Talagang tanggalin mo lahat. Sasaktan mo sarili mo. Kapag ka naiinis ka, pag kinukurot mo, inis na inis ka, hindi ikaw yun. Yung mangkukulam yun. Yung aswang yun. Nasasaktan. So, bibitawan ka nun. So, hindi naman sila nagsusuicide eh. So, tinatanggal din nila. So, hindi naman tayo pumapatay. Halimbawa, ginagayuma ka. Ibig sabihin, meron kang may kalibugan sa katawan mo, aalisin mo yun. May nakikita silang butas. So, kapag ka kinukulam ka, ibig sabihin, meron kang nilagay na galit sa puso mo. Meron kang pagpatay. Yun. Nanood ka ng mga pagpatay. Lalo na yung mga mura. Yan. Huwag ka manonood ng mga mura. Dahil aatake sila yung mga mangkukulam. Kapag ka umatake sila, yan, ibig sabihin, may butas ka. May mura ka na napanood. Meron kang pagpatay na ipasok sa puso mo. Meron kang kalibugan. Yan. Magpepenitensya ka, aalisin mo. So, kapag ka nagpenitensya ka, tatanggalin na yun ng mangkukulam. Lalo na kung matanda yung mangkukulam. Tatanggalin niya na yun. Hindi naman sila nagsusuicide para lang masaktan. Yan. Hindi sila. So, yung mangkukulam, binabalik-balikan ako. Lalo na yung albularyo. Binabalik-balikan ako. So, hindi naman sila namamatay sa penitensya. So, kapag ka kinukulam ka, huwag kang pupunta sa albularyo. Kang pupunta sa albularyo dahil meron silang mga demon. Matataniman ka. So, pagka nagpunta ka doon, matataniman ka ng demon. Magiging palamura ka. Magiging malibugin ka. Tapos may makikita ka na sa isip mo. Yan. Tapos, yung puso mo, sasapian ka ng mangkukulam or ng demonyo or ng albularyo mismo na ialay mo yung kaluluwa mo sa iba. So tayo bilang Kristiyano, ialay mo yung kaluluwa mo kay Jesus. Yan. Ayun ang pakay nila yung kaluluwa. Nagiging kapangyarihan nila. So huwag kang mag-abort ng pananampalataya mo. Lalo na kapag Kristiyano ka, nagsimula kang Kristiyano, huwag kang mag-abort. Ituloy mo lang. Ganun din. Kasi pag nag-abort ka, pagka sumapi ka sa kanila, gagawin ka ng kasangkapan. Ganun din problema mo. Manghahawa ka ng iba. So, maging Kristiyano ka na lang. Ganun din eh. Kasi pag sumapi sa kanila, sa grupo nila, kakasangkapin ka, tapos hindi ka pa patutulugin minsan. Yung iba sa kanila, hindi pinapatulog eh. Yan, tinataob sila sa higaan nila eh. Kasi nga, nataniman na sila ng demonyo eh. Nagiging puppet na sila eh. Kapag may gusto silang gawin, may gusto silang sabihin yun. Nasabihin nila. Wala silang magawa. Naging puppet na sila eh. So, ganun din. So, mag-sacrifice ka na lang. Imbis na isakripisyo mo yung buhay mo sa demonyo, isakripisyo mo na lang kay Jesus Christ. Ganun din naman eh. So, huwag ka mag-abort ng pananampalataya mo. Tuloy mo lang. So, after ng level 2, kapag lumakas na sila, kapag nakakapatay na sila, yan, dumami na yung kaluluwa nila. Kasi yung iba dito, nakukuha ko eh, yung kaluluwa nila. Yung iba, pinamanahan sila ng kaluluwa, ng mga unclean spirits. Kaya nangkukulam sila. Yung iba, nandun yung kamag-anak nila, mga ninuno nila. Yun. Natawag ko, tumigil na siya sa pangkukulam niya. Yun. Kaso nga lang, meron pa siyang depende na sa kanya yun kung itutuloy niya pa. Meron pa rin siyang yung aswang. Yun. Ang nagtuturo kasi sa kanila, yung translator, yung ninuno niyang mangkukulam. So, yun yung nangyari. Natawag ko. So, awa ng Diyos, tumigil siya. Yun nga lang, may experience siya eh. Mag-telepathy ng mga isip ng mga tao. So, yun. Meron pa rin siya mental telepathy. So, on next level, kapag level 3 na, yan, matandang mangkukulam na sila. 30 plus na to, mga 40 plus, ganyan. Matatanda na sila. Yun nga lang, ang problema sa kanila, pinapatay din nila yung mga kamag-anak nila. Yan.
Yan ang problema. Kapag nag-abort ka sa pananampalataya mong Kristiyano, magmamangkukulam ka na. Yan, mag-research ka. Gagawing, papatayin mo yung mga kamag-anak mo. Papatayin mo yung papatayin mo yung pag-ibig sa puso mo. Oo, ganun ginagawa nila. Pinapatayin nila yung pag-ibig sa puso nila. So, kailangan malakas yung mo. Malakas yung pananampalataya mo. Yung visual mo. Yung prayer mo. Yan, magpalakas ka. Pati yung penitensya. Alisin mo lahat ng mga kiliti. Lahat ng mga nakakainis na sakit. Yan, matatanggal yun. Doon sila kumakapit Tapos, kapag sinasaktan ka sa, halimbawa, pinapasakit ulo mo, yun, sa ulo. Tapos kapag tenga, i-check mo yung tenga mo. Yan, sa tenga sila konting dut-dut mo lang sa tenga mo, sobrang sakit. Yan. Kukurot-kurotin mo yung sarili mo. Kurot-kurotin mo yung tenga mo. Yan. Kapag ganon, binibitawan nila. Kapag nasasaktan sila, binibitawan nila. Kinabukasan, magaling na ako Ganon. Ibig sabihin, kinabukasan, binitawan na nila. Ayaw na nila. May hina lang sila. So, kapag malakas, yun, merong unclean spirits yun. Marami. Aabot ng 30. Yun. Tatawagin mo yun para umina. So, may prayer dito sa channel na to, sa video na ito. May mga ginawa kong prayer para pantanggal ng mga kapangyarihan ng mga mangkukulam. So, gamitin mo lang yun. Ang next naman nun, yung level 4, ito, yung mga double agent witch. So, yung mga, kung level 3, level 2, undercover witch yan. Hindi mo makikilala. Yung iba dito, mga undercover witch, nakilala ko lang sa mga establishmento, sa mga public spaces, yun. Ini-scam sila ng mga ni Satanas. Ini-scam sila ng mga mangkukulam din. Kasi nasa public spaces sila Dahil marami silang makakasalamuha na mabibiktima nila. Tapos ini-scam nila, mental telepathy nila. Ang mini-mental telepathy nila, iba. Aswang ang mini-mental telepathy. Pinapasok sa puso nila. So kapag babantayan mo yung puso mo, kapag merong biglang pumasok sa puso mo yan. So, naghanap lang sila ng butas. Kunyari, natatakot ka sa pera. Yan. May pera sa puso mo Tatanggalin mo yun. Takot ka sa pera Alisin mo yun. Ang ipalit mo si Jesus Christ. Ang ipalit mo yung image niya sa puso mo. Yun. Yun, yung mga gamit din, mga ari-arian mo. Yun. Aalisin mo yun sa puso mo. Hindi mo kailangan yun sa puso mo si Jesus Christ lang. Susunod yun yung mga ari-arian mo. Lalo na yung mga yumayaman. Insulto talaga Nang-insulto talaga sila yung mga demonyo. Nang-insulto sila. Yung mga mayayaman, yumaman na. Halimbawa, yung mga mangkukulam, may hirap. Ini-scam nila yung may hirap para kumita ng pera, mangkukulam sila. So, ini-scam sila ni Satanas, ng mga demonyo. So, ini-scam sila. So, yung mga mayayaman, ang binibiktima nila, ini-scam nila yung mga mayayaman na magiging na sila. Tumalikod sa pananampalataya. Yun, nag-a-abort na sila sa pananampalataya. Huwag kang mag-a-abort. Halimbawa, ang gusto mong yumaman, yun, ini-scam din nila. Yung mga yumayaman, ini-scam din nila. So kapag gusto mong yumaman, kaya mo rin naman yan Kaya mong yumaman na Kristiyano. Na huwag kang mag-a-abort. Dahil pag nag-abort ka, ganun din. Ganun din yung resistance. Yung labanan. Ganun din. Pagka lumipat ka sa kabila, lalabanan mo mga Kristiyano. Saklap. Lalabanan mo mga kamag-anak mo. Saklap. So, doon ka na lang. Mag-stay ka na lang. Huwag kang mag-a-abort sa pagiging Kristiyano mo. Sa pananampalataya mong Kristiyano. Huwag kang mag-a-abort. So, kung nag-abort ka naman, dahil na-scam ka na pinasukan yung puso mo na para yumaman, tatanggalin mo yung pananampalataya mong Kristiyano. Hindi ganun. Scam yun. Ang nang-i-scam yung mga mahihirap, yung mga mahihirap na mga mangkukulam yun. Tapos, pagka napatay ka, may insulto ka kasi mayaman ka Sobrang, lalo na kung milyonaryo ka. Tapos pinatay ka ng pulubing, mangkukulam yun. Insulto yun. Nakuha ka ng kaluluwa mo, nakuha ng pulubing mangkukulam. Kaya makikita mo sila, mga pulubing iba sa kanila. Mga walang pera, ganyan. Yung iba nga lang dito, nagme-mental telepathy sila. Nabigyan sila ng pera. Yan. Kaya yung nababalitaan mo sa mga TV, hindi ako binigyan ng pera niyan kaya kinukulam ko. Mga pulubi sila, in-scam sila ni Satanas na huwag magtrabaho. Yan. Pinatigil silang magtrabaho Tapos, in-scam sila ni Satanas na huwag magtrabaho. Tapos, pag nagkulam sila, nagkakapera sila, ganon. Yan, ganon pang i-scam ni Satanas. Kasi scammer siya Hindi naman talaga siya yung may-ari ng mundo So, nang i-scam lang siya. Sa Bible, inalok niya bato. Kaya yung mga mangkukulam, yung iba sa kanila tambay lang. Talagang
So, nagpapalakas sila. Ang paraan nila ng pagpapalakas, nagmumura-mura sila. Yan. Kala nila lumalakas sila. Ilang voltahe lang yung lakas nila eh. Wala pa sa isang voltahe. Pakaya na nga eh. Kapag ka huwag kang tatalikod. I-scamming ka lang kung baga gagawin kang nakasulat yan sa Bible eh. I-scamming nila yung mga biktima. Kapag nagpa-scam ka naman, yun, saklap. Bibiktimahin mo mga kapwa mo, mga kamag-anak mo. Saklap, di ba? Huwag ganun. Dapat tuloy mo lang, huwag kang mag-a-abort ng pananampalataya mo. Next nun, yung double agent witch. Ito, marurunong na kasi sila eh. Lumalabas na sila, nagme-mainstream na sila. So yung iba, tinuruan lang ng mga dating albularyo din. So yung mga albularyo, nagme-mental telepathy sila. Kilala nila yung mga mangkukulam. Nagme-mental telepathy sila eh. Nag-uusap-usap sila sa isip eh. So kapag yung mga albularyo, yan, nag-uusap sila sa isip na kung paano bibitawan yung pasyente. Yan. Nag-uusap sila sa isip. Nagme-mental telepathy sila. Itong mga double agent witch, nagpapanggap silang mabuti. Binabaligtad nila yung ginagawa daw nilang yung kapangyarihan nila. Yan. Ayun, nakakapanloko sila. Pagkatalikod ng biktima, yung pasyente, makukuha yung kaluluwa niya pagka namatay siya. Lalo na kung sasabihin 15 days, mamamatay. Yan. Makukuha niya yung kaluluwa. Lalo na yung albularyo. Kasi yung albularyo, yung mga mangkukulam, ang kapangyarihan niyan, aswang. Pandikit yun eh, magnet yun eh. Ayun yung pinaka-binder nila eh. Binder ng kaluluwa. Kasi yung aswang eh, anak yun ng fallen angel at ng diwata. So kombinasyon siya ng diwata at fallen angel. So binder siya. So tayo, purong tao tayo eh. Purong tao. Sila, half diwata, half fallen angel. So half sila. So kaya mababind yung kaluluwa ng pasyente nila. So kapag ka ganun, nagkakaroon sila ng mga agimat. Ito mga ito. Kasi dumadami na yung pasyente nilang namamatay, nakukuha nila yung kaluluwa. So dumadami yun. So hindi naman nila pwedeng tanggapin sa buong katawan nila yon, pasyente. Yan. Kasi mababaliw sila, nakakabaliw din eh. Ma-overtalk sila eh. Na-overtalk sila ng mga unclean spirits. May limit din sila. Nakasulat sa Bible yun, kung ilan yung limit. Yung meron dun nabaliw. Legion yung niya. So kapag ka naging legion yung sa katawan mo, sa katawan ng albularyo, mababaliw siya. So, hindi niya pinapaabot ng legion. Mga abot lang, mga daan, ganun lang. Meron akong nakuha, mga 30 sa mga nakaraan. Nakuha ko 30. Yung iba, bagito lang, yung mga 5, ganyan. 2, ganyan. So, bagito lang sila. Yung mga malalakas, kukunin mo yun. Kasi, onting dot-dot mo lang sa halimbawa sa tenga mo, sobrang sakit. Makapal yung sakit, halimbawa sa katawan mo, konting kurot mo lang, sobrang sakit, makapal yung sakit. Yun. Kapag ka natukoy mo yung mangkukulam, kunin mo yung kapangyarihan niya, yung unclean spirits, makukuha mo yun. Ang matitira yung aswang. So, hihina yun. Pagka kinurot na, yun, ganun na lang yung kurot. Try mo yung kurutin yung balat mo dito. Ganun lang dapat yung sakit. Kasi pagka kinurot mo dito, makapal yung sakit sa mga parte na kinukulam. Yan. Kulam yun. Ibig sabihin kulam yun. Yan, kunin mo yun. Pagka nakuha mo yun, hihina yung sakit. Hindi nakakapal, para na lang pinupulikat, gano'n. Gano'n lang ang sakit. Tapos unti-unti yung mahawak. Kasi nasasaktan sila eh. Nakadikit siya, nakabind siya doon sa aswang. Binder yun yung aswang. So kapag kung anong nangyari sa'yo, pinukurot mo yung sinasaktan mo sa'yo, masasaktan yung So gano'n, para mabitawan ka, mag-penitensya ka rin. So yun, kaya may penitensya tayo. So meron sa albularyo, meron silang kadikit, kaya sila nakapanggamot. Yung mga panakit nila, mga unclean spirits. Tapos yung mga panggamot nila, mabuting kaluluwa. Paano ba nila nakukuha yung mabuting kaluluwa? Dahil nga doon sa aswang. Binder siya yung aswang. Yung purgatorio ng aswang, dito, sa ibabaw ng mundo. Kaya pag-alagala yun dito. Kasi yung aswang, ang English niyan, the beast. So, wag mong tatanggapin yun sa puso mo, the beast. Yung may number yun di ba? Wag mong tatanggapin sa puso mo yun. Pinapasok nila sa puso ng biktima nila, the beast. Yun, ini-scam nila, sinasabay nila, kunyari, sa sahod na, Sabado na, sa sahod na. Sasabay nila, papasukan nila yung puso nila ng biktima na ganyan-ganyan. Yun, di-deny mo yun, alisin mo yun. Kailangan yung grasya na natatanggap mo. Isipin mo palagi, one word, hininga. Tumanggap ka ng hininga sa Diyos, magbayad ka ng kabutihan. Tumanggap ka ng kabutihan, gumawa ka ng kabutihan. Dahil ganun din kapag gagraduate ka, nag-aaral ka, nag-exam ka, yan. Yung mga grasya, i-dedicate mo palagi kay Mama Mary. Dahil si Mama Mary, siya yung mediator of all graces. So kapag graduate ka, yung graduation mo, iaalay mo kay Mama Mary. Yung, kunyari, nagkatrabaho ka naman, lahat ng mga ari-arian mo, iaalay mo kay Mama Mary. Siya ang nagbigay sa'yo. Yan palagi ang iisipin mo. Kasi itong mga grupo ni Satanas, nagme-mental telepathy sila.
nang i-scam sila. So, papasukan nila yung biktima na galing sa ganyan, galing sa ganito yung mga yung mga blessings. So, tapos after nun, uutuin sila ng mangkukulam mismo na mahirap na pulubi. Kaya na-i-scam sila. Nagme-mental telepathy sila. So, bilang Kristiyano, magpalakas ka ng isipan mo, ng memory mo. Oo. Kapag nagpalakas ka, bibitawan ka ng hindi ka magagapos. Nasa Bible yan ginagapos nila yung mga yung memory ng ng biktima nila. Nasa Bible yan Kapag mahina yung memory mo, magiging makakalimutin ka, gagapusin nila. Tapos papalitan nila yung memory mo ng mga masasama. So, dudumi yung kaluluwa mo. Aalis yung guardian angel mo. Ikaw rin ang kawawa. So, mamahalin mo yung guardian angel. Mahal na mahal ka ng guardian angel mo. Pinadala siya ni Mama Mary. Sa tuwing nagkakasala ka, sa tuwing nagkakasala yung biktima, yung tao, umiyak si Mama Mary. Kailangan dumudugo yung puso niya. Oo. Kasi yung dugo, yun yung magiging tagapagligtas mo. Yun yung magiging additional guardian angel mo. Bababa yun mula sa langit para hindi ka mamatay. Halimbawa, napapanood mo to sa haba ng panahon, kinulam ka, buhay ka pa rin. Yan, si Mama Mary, niligtas ka niya. So, mag-iingat ka, magpagaling ka, maglinis ka ng mga, ng katawan mo. Kasi tinanan naman na nila So, iiwasan mo manood ng may mga mura, tapos makinig ng mga mura, tapos bibigkat sa mga mura, iwasan mo yun. Kasi demon yun. Papasok yun. Papalit yun sa guardian angel mo. So, wag mong gagawin yun. Iwasan mo yun. Dahil ang makikinabang sa'yo, demonyo. Makikinabang sa'yo, mga mangkukulam, papakinabangan ka. Uutuin ka pa, tatakutin ka pa. Tapos pagka natakot ka, every sahod mo, every trabaho mo, yun. Magbibigay ka sa yan. Uutuin ka nila Nagme-mental telepathy sila Kaya nakikita ko sila So, itong mga albularyo, mga witch doctor, meron silang natatagong kakayahan. Yan. Yung iba sa kanila, nag-a-abort. Nag-a-abort talaga. Hindi lang sila nag-a-abort ng pananampalatayang Kristiyano. Nag-a-abort din sila ng physical, ng mga bata, ng fetus. Yan. Ina-abort din nila. Meron silang taga-abort. Yan. Ito yung kwento-kwento ng mga tik-tik. Yan. Yung dila daw. Mahaba yung dila. Tapos kakainin yung bata. Yan. Ganun ang panakot nila. Kaya yung iba, mag-agimat ka. Para hindi ka lapitan ng tik-tik. May tik-tik Yan. Tinatakot nila yung mga biktima nila. Lalo na pagbuntis yun. May tik-tik, may aswang. Mag-agimat ka. Yan. Tinatakot nila. Tapos, ang masaklap nun, kunyari, ka na. Natakot ka na, nag-agimat ka na, naglagay ka na ng para-parinalay mo sa katawan mo. Yan, may demon yun. Nakabind ka, nakabind. Yung merong yung katawan mo, ibinahin dun sa aswang. So, i-deny mo yung aswang. Kailangan malakas naman yung pananampalataya. Ayun nga, nakasulat sa Bible to Kasi yung mga Team Dragon to Dragon sila. Yung mga demonyong kapre, demonyong tikbalang, demonyong duwende. Mga dragon yan. Yan? Nasa Bible yan. Inaabangan nila yung mga yung mga bata. Nasa Bible yan, nakasulat yan. Sinasalo niya talaga. So, iwasan mo yung kalibugan. Halimbawa, hindi ka pa ready magbuntis. Yan. Iwasan mo yun. Dahil pinapasukan din nila, mini-mental telepathy rin nila yung mga buntis na i-abort. Kaya yung iba, sa ibang bansa, malaki yung abortion nila, malaki yung porsyento ng abortion nila. Sa Pilipinas, meron din sa atin abortion. Kaso nga nakatago. Yun nga, itong mga tik-tik. Yung tik-tik na kinukwento nila na mahaba hindi. Wala namang ganun Panakot lang nila yun para lumapit sa albularyo yung may mental telepathy na yung buntis. Yan. Itong mga mangkukulam, itong yung aswang, mahilig yan nung unang panahon, mahilig sa dugo, kumakain ng dugo. Kaya yung mga mga mangkukulam, yung iba sa kanila, nagpapalakas sila, kumakain sila hilaw na manok, ayan, may dugo, mahilig sa dugo, papalakas sila Yan, kasi finifeed nila yung finifeed nila yung kagustuhan nung aswang Kasi nung unang panahon yung aswang, mahilig sa dugo. Yan. Nagmamanifest sa katawan nila. Pinapasok nila kalibugan para yung mga kabataan magbuntis ng maaga tapos i-abort din nila. Ayun, sasaluhin yun ng tik-tik. Rin yun? Albularyo din yun. Marunong sa pangkukulam. Tapos, gagawin niyang panggamot. Yung panakit nila, yung panaksak nila, yung unclean spirit, yung mga masasama, yung mga nagrebelde, masasama, yun yung panakit nila. Kaya masakit. Yung panggamot nila, yung bata, yung fetus. Kasi yung fetus, mabuti pa yan Tulad nga yung sinabi ko, galing sa Diyos yan, bumaba yan So, mabuti siya, malakas siya. So, kapag ikaw, iwasan mo magmura. Yan. Pinaparami nila para bumigat, para makuha nila. So, yung ibang albularyo dito sa Pilipinas, mga biktima rin sila, mental telepathy rin sila Pero yung iba, legit na na albularyo, na mangkukulam talaga. So, yung iba, biktima rin. Yung iba, na mental telepathy lang. Kasi kaya nilang sumapi sa
kaya nila sumapi. Yung mga mangkukulam, kaya nila sumapi sa, sa biktima. Tapos, papasukan ng isip na manggamot. Ganon ginagawa nila. Nakuha ko yung kaluluwa. Kasi yung mga kaluluwang bihag nila, nagtatanong, pagka tinatawag ko, nagtatanong sila, sinong tinatawag mo sa amin? So, ang ginawa ko, kasi narinig ko ang ginawa ko, nilista ko lahat. Unclean spirits, evil spirits, captive spirits, rebel spirits, all spirits. Lahat na tinawag ko. Sa awa ng Diyos, nakuha ko yung sanggol, yung fetus. Yun nga, pagkakuha ko nun, nangyayari kasing nakatulog ako. So, puyat na puyat kasi ako nun. Wala akong tulog. Kinabukasan nun, ilalagay ko na sa dagat. So, nakatulog ako. Nahawakan ko yung crucifix. Ito, nahawakan ko to sa pagtulog ko. Pagtulog ko noon, 30 minutes lang ako natulog noon. Pero, ang tagal, 8 oras. So, parang natulog ako ng 8 oras. So, ganun kapangyarihan kasi, yun angel yun yung fetus. Angel pa siya, hindi pa siya nadudumihan So, ganun ginagawa nila. Kaya yung iba, kapag may fetus sila, may kaluluwa sila ng fetus, bago sila mamatay, kailangan maipasa nila yung kapangyarihan. Maipasa nila yung fetus. Kasi fetus yun nakatalaga yun sa langit Oo. Destination yun sa langit. Kaya kapag yung nakuha ko yung may nakuha rin ako sa mangkukulam na fetus din. Ang nangyari, nailagay ko sa dagat, umakyat sa langit. Sa langit siya. Sinamahan siya ng angel. Angel lang sumama sa kanya. Bali, yung mga unclean spirits na nai-transfer ko sa dagat, doon sila sa dagat. Pero yung mga fetus, yung mga hindi pa nagkakasala, sa langit ang destination nila. Mararamdaman mo yun sa puso mo kapag natatawag mo yung fetus. Tapos, lalo na kung nahawakan mo, tapos natulog ka. Ang tulog mo, kalahating oras lang, pero ang tagal, parang 8 oras ang tulog mo. So, ganun ang kapangyarihan ng fetus kasi angel yun So, kapag huwag kang mag-abort yung kalibugan mo. Huwag kang mag-abort. Inaano nila pinapaglibog nila yung mga kabataan tapos i-abort din. So, ganun sila umatake. Lalo na kung pag umatake sila, nag-iisa ka, atakein ka nila ng kalibugan. Papasukan yung isip mo. Palakas ka. Level 4 yon. Ang next nun, ito na yung parte ng Team Dragon. Team Dragon. Pero itong mga nasa taas, mga biktima to, itong mga level 1, mga biktima rin sila. So, kawawa rin sila. Sila rin yung nagiging unclean spirits. Sila rin yung nagiging kapangyarihan nung susunod na mga generation ng mangkukulam. Kasi papasa sa kanila So, sila rin yung mga nagiging kapangyarihan. Sila rin yung nagtuturo. So kapag namatay itong albularyo, mapupunta siya doon sa agimat na ipapasa niya. Papasot niya, suotin mo itong agimat doon sa anak niya. So pagkasot na mamatay na yung Kasi agimat, merong may sanggol, merong fetus, yan. Hindi siya mamamatay-matay Kasi may fetus yung niya yung agimat niya Kaya yung iba, ay mababalta ka, hindi namamatay. Namatay lang siya nung ipasa niya. So, ganun. Kasi hirap na siya Hindi na kaya ng katawan niya Boy pa rin yung diwa niya. Kawawa yung mga fetus kasi wala naman silang kasalanan. Nabind sila So kapag nanay ka, parents ka, wag mong ibibigay sa mangkukulam yung kaluluwa ng ng anak mo. Wag kang papayag. Iaalay mo palagi kay Jesus, yung anak mo, yung family mo. Yan. Nakukuha nila kapag lalo na minental telepathy ka. Yan, minimental telepathy nila na iaalay mo sa sa masasama yung kamag-anak mo. Yan. Mental telepathy. Makukuha nila yun. Kasi ikaw ang parents So, kapag parents ka, iaalay mo kay Jesus. Ikaw yung may authority. Mental telepathy nila yun. Inuuna nila yung parents, grandparents, sunod, dinudugas nila, ini-scam nila yung grandparents. Ito, iaalay mo tong anak mo. Ganun. Mental telepathy nila So, makukuha yung anak niya. Ang next naman nun, ganun din. Gagawin sa anak niya. Isusunod yung apo. Yan. 3 generation nakukuha. Yan, sunod-sunod. So, ganun sila mandugas. So, kapag mayaman ka, gusto mong yumaman, mag-stay ka lang. Huwag kang titigil. Huwag kang mag-abort ng pananampalataya mo. Ito na yung yung binder, yung engkanto. Ito na yung higanteng aswang. Ito nga, yung unang panahon, walang kwenta siya Oo, higante siya, pero walang kwenta. Siga-siga siya Wala siyang ginagawa. Kain lang siya ng kain. Inubos niya yung pagkain ng mga tao, tapos nung naubos na yung mga pagkain ng mga tao ng anong panahon, kinain niya yung mga tao. Ininom niya yung mga dugo. Yan. Mahilig siya sa dugo. So, nagme-manifest to sa mga nagpapalakas na mangkukulam. Nagmamanifest Kaya yung mga mangkukulam, kumakain ng hilaw na manok, hilaw na yung dugo, iniinom. Yan, ganun. Ito yung pinaka-binder kasi anak to ng fallen angel.
at ng diwata. So, kombinasyon siya ng fallen angel at diwata. Siya yung pinaka-binder. Kaya nababind yung kaluluwa ng tao. So, kapag itong the beast may pumasok sa puso mo, hindi deny mo yung the beast, yung number niya. Hindi deny mo yun. Hindi. Kay Jesus Christ ka, gano'n. Nung panahon kasi nila, sila yung siga eh. Yung higante sila eh. Sila yung mahilig makipagdigma. Kaya kapag sumasapit to, laging galit. Kaya kapag matanda ka na, yun. Kapag matanda ka na, yun, wag ka makagalit. Magiging magiging practice practice bag ka nung ng mga newbie witch, yun. Kaya yung iba, kapag namatay yung yung biktima na lang, nakuha ng newbie witch. Yung mumukha sila matanda. Kasi yung kaluluwa na sa kanila. Yan, gano'n. Kaya kapag yung mga nag-aagiman, pag nasuot sila, mukha sila matanda. Yung mga natatawag ko, ng mga mangkukulam, yung kapangyarihan, kinabukasan naman mukha ng bata. Natatawa ako sa bagito mangkukulam. Kasi, nag-iba-iba ang mukha niya. Iba ang mukha niya, mukhang maligno eh. Bata pa siya, mas bata sa 30 pa na siya. Nag-iba-iba mukha niya. Mumura-mura siya. Naririnig ko siya eh. Nagpapalakas siya eh. Mahina naman siya. So, yun. Ito yung pinaka-binder. Tayo, Kristiyano, may binder tayo. Huwag mong kakalimutan yun. Ito, binder nila. Yung aswang, yung the beast. So, yung number niya. Huwag mong tatanggapin yun. So, tayo, si Jesus Christ yung binder natin. Kasi siya eh. Galing din sa langit. Pero, nagkatawang tao siya. Anak siya ni Mama Mary. So, binder siya. Magiging binder natin siya. Dahil may katawan siya ng tao, meron siyang katawan sa langit. So, siya? Galing siya sa langit, tapos, may katawan siyang tao. So, pinaka-binder siya. May dalawa. May dalawang properties yung katawan niya. So, damay tayo nun. So, yun yung pamamaraan ng Diyos para mailigtas tayo. Dalawa. Dahil tao tayo eh. Didikit tayo doon sa tao na nakakyat sa langit. Yan. Ang magbabind sa atin, yung pagiging tao niya eh. Yung pagiging tao ni Kristo. Yun yung magbabind sa atin. So, itong next nun, yung diwata, fallen angel. Yan, diwata. Yan, mababalitaan mo to sa mga albularyo. Yan, diwata. So, huwag kang pupunta sa diwata. Sa mga ginagabayan ng mga demonyo. Yan. Kasi ito, lalo na kung bata, magiging palamura ka kapag galing mo ng albularyo. Magiging palamura ka. Tapos marami ka pang maiisip yung mga pananampalataya mo. Kasi nagme-mental telepathy sila eh. Yung pananampalataya mo, pinag-aaralan din nila. So, kung paano nila ilalanse yung pananampalataya mo. So, wag kang So, nag-iisip din sila. Mga tao din to eh, mga mangkukulam. Tao din sila eh. So, tao ka rin. Ganun ka mag-isip. Ganun din sila mag-isip. Pinag-iisipan nila yung mga pananampalataya mo. Kung paano nila ma-i-scam. I-scamin ka nila. Yun nga yung sinasabi ko. Lahat ng ma-i-scam nila, mga ari-arian mo, i-scamin nila. So, wag kang papaya. I-dedicate mo kay Mama Mary. Mga ari-arian mo. Siya yung mediator of all graces. So, yun. Dahil yung sa mga albularyo, yun. Mga diwata. Yung nakikita ko to eh, itong fallen angel, yung demonyo, yung anyo niya, nakikita ko siya sa memory ko. Ito. Tinatawan ako siya kasi wala siyang kwenta. Isang voltahe lang siya. So, ito, nagbe-ventriloquist to ng kasamaan. So, kapag merong gusto mong ibigkas yung bibig mo ng ang kasamaan yun, wag mong bibigkasin. Lalo na kung kasamaan, babantayan mo. Mag-isip ka muna. Kasi ang ginagawa nila, on the spot, magsasalita ka ng halimbawa, sasaktan nila or bibigyan nila ng problema, tapos ikaw naman madadala ka ng emosyon. Yun. Nandun yan, nakaabang yan, yung demonyo. Para gawin kang puppet, gawin kang ventriloquist. Tapos pagka nabanggit mo na, yun, sasabihin, wala na, ganyan. Dudugasan nila. Yan. Kapag nagkasala ka, yun, penitensya ka, ganyan. Bumalik ka. So, huwag ka matatakot kapag tinatakot ka nila. Ini-scam ka lang nila, tinatakot ka lang nila. Kasi ang pundasyon nila takot. So, alisin mo yung takot. Kung lahat ng yung puso mo may takot, yun, alisin mo yun. Iisa-isay nila yun eh. Butas yun eh. Kunyari, takot ka sa isang bagay. Takot ka sa mga financial, sa mga ari-arian, yan. Alisin mo sa puso mo. Ginagamit nila eh.
i-scamin ka. Tapos lalapit sila sa'yo, may mental telepathy ka nila. Oo. Huwag ka magpapa-scam. Yung ganun ginagawa nila. So, sinasabi ko to dahil para aware ka sa nangyayari. Kasi baka madala ka mahawa ka ng ng mga beginner ng mga nagko-courses sa DAC maging maging palamura ka So, iwasan mo yun, maging palamura. Mahalin mo yung guardian angel mo. Yan. Kasi itong mga demonyo, nagaan yung demonyo sila. Yung kapangyarihan nila, demon. Yan. Demon. Yung mga courses. Nagko-courses yan. Ito yung binibigay nila, yung demon courses, binibigay nila sa mga albularyo. Yan. Ayun yung tinatanim sa mga kabataan, tinatanim sa mga tao. Kaya yung iba, palamura. Naging ka lang, naging nagpagamot ka lang sa albularyo, naging palamura ka na. Ang paggamot ka sa albularyo, naging malibog ka. Yan. Kasi kapag naging malibog ka, bubuntis ka. Basta nabuntis ka, i-abort mo dahil hindi ka handa. Tapos sasaluhin nung nag-abort na mangkukulam na albularyo din. Dahil si Satanas, scammer siya, nang-i-scam lang siya. So huwag ka matatakot. Si Satanas, ang kainaan nito, si Saint Michael. Tinatapakan lang ito ni Saint Michael. Walang-wala ito sa kay Saint Michael. So, pipray mo rin yun. Yung prayer kay Saint Michael. Tapos mahalin mo yung angel mo. Iingatan ka nun. Kasi malakas kayo, 50 volts kayo. Iingatan mo. Mag-World War III na kasi. So, lumalaban na sila. Hinahanda na nila. Iniisa-isa nila yung mga tao bago patayin. So, kung may pananampalataya kang baluktot, yun, binabaluktot nila. So, kung may paniniwala ka sa puso mo, yun, alisin mo na yun na hindi maganda. Lalo na kung the beast, yung paniniwala mo. Alisin mo sa puso mo yun. Bumalik ka na. Onting panahon na lang. Onting panahon na lang. Mag-World War II na. Mahuhulog na yung mga bomba. Pagka namatay ka, maghihintay ka ng may tatawag sa'yo. Kaya dyan sa lugar nyo, tawagin nyo rin. Halimbawa, sa Visayas kayo or sa Luzon, tawagin nyo dyan sa lugar nyo. Mahuhulugan kayo ng bomba Oo, ganyan yan. Sodom and Gomorrah. Oo, ganyan mangyayari. Thank you guys for watching and see you again in my next video.